Pal. Isa sa mga paboritong ruta ng mga nagbibisikleta dito sa South na dinadayo din naman ng mga nagbibisikleta galing sa ibang bayan. Ilan sa mga dinadayo dito sa Red Pal ay yung challenging na ahon na umaabot sa double digit na gradient. At syempre kasama na din yung magandang tanawin habang pumapadyak at ilang kainan o kapihan gaya ng All Is Well. Ang tipikal na ruta ng Red Pal ay dumadaan sa Nubali doon sa Santa Rosa, Laguna at sa Cabuyao, Laguna naman kung saan dumadaan sa Marcos Twin Mansion patungo doon sa People's Park in the Sky doon sa Tagaytay. Nagsimula akong pumadyak sa paliparan doon sa Dasmariñas, Cavite. Dito dumaan din ako ng GMA at ng Carmona. At pagdating nga sa Shell, sa crossing ng Carmona ay kumana na din ako. Dito binaybay ko yung magkahalong patag at banayad na ahon ng Kaong at ng Maguyam Road papunta sa bungad ng Tibig Road. Relaxing na daan dahil sa maraming puno, patag at may banayad na ahon pero madalas ay lusong. Ang Tibig Road ay isa sa mga paborito kong daan kapag nagpupunta ako ng Nubali. Dito, maaaliwang yung paningin habang binabaybay yung haba nitong higit 5 kilometro dahil maraming relaxing at magandang tanawin sa daan. Pagkatapos baybayin ang Tibig Road, karutong neto ang Alcalde at ang Cardiac pagkalagpas ng underpass. Isa sa mga paborito ko dito sa Cardiac Road ay yung mga mahabang lusong. Bagamat merong mga ahon, halos hindi mo to ramdam dahil sa buwelo galing sa lusong. At ayun nga, dahil inabutan na din ako ng mataas at matinding sikat ng araw, inaisipan ko muna magpahinga dun sa taas ng Cardiac Hill. Buti na nga lang din at malilim at maraming puno dun sa Cardiac. At pagkatapos nga ng mahaba-habang lusong na dinaanan natin kanina, mula doon sa taas ng Cardiac Hill, ay magkakaroon lang ng ahon pagkadating na doon sa paakyat na ng Shell Station doon sa South Forbes. At pagdating nga ng Shell Station doon sa South Forbes ay bumili ako ng tubig at ilang minutong nagpa-aircon dahil mainit na talaga ng oras na yun. Mula doon sa Shell Station sa South Forbes ay halos puro lusong na lang din yun. Magkakaroon lang ng patag at may banayad na ahon pagdating na doon sa may crossing at pagpapunta ka na ng Nubali. Mula doon halos 1 kilometro na lang siya mahigit bago mo marating yung Nubali.
Pagkadating ko ng Nubali ay nagpahinga lang ako ng ilang minuto at pagkatapos nun ay dumiretso na din ako. Tayo habang medyo mainit pa. Right now it's about 11:13 at medyo tumulong ko na yung araw. Kaya muna tayo habang ini-enjoy yung magandang view dito. Mahaba-haba din yung lilim doon sa Nubali Boulevard. Salamat doon sa mga puno na ating nadaanan. Bawas ang ating init na nararamdaman. Buti na lang talaga kahit may init minsan, merong mga puno sa daanan na nagbibigay lilim kahit sa kasagsagan ng init ng araw. Pagkatapos ko baybayin yung mahabang diretsong daan ng Nubali Boulevard, ay lumiko lamang ako dun sa may Pasile Pitlan Rotonda. This way, Marcos Mansion. Mula doon sa rotonda ay halos puro patag na may banayad na ahon lang yung madadaanan at magiging matindi lang yung ahon pag paakyat ka na ng Marcos Twin Mansion mula doon sa malaking puno ng mangga. Bukod sa mga nagbibisikleta na kagaya ko, ay dinadayo din ng mga nagro-road trip at ng mga riders ang Marcos Twin Mansion. At madalas nagiging din itong stopover dahil marami ditong lugar na pwede mong kainan. Mula sa Marcos Twin Mansion, merong 8 kilometro ng magkahalong patag at ahon ang ating madadaanan. Sa totoo lang, nakailang beses din akong nakaakyat, baba at tulak ng bisikleta, lalo na dun sa last 2 or 3 kilometers papunta ng Rebpal. Shout out at ride safe nga pala doon sa kapadyak na nakasabay natin at nakakwentuhan natin habang paakyat tayo doon sa King of Rebpal. Sa totoo lang, nakakatuwa na makakita ng mga kabataan na nagbibisikleta pa rin ngayon kahit marami nang nag-quit bike.
Pagkatapos kong magpahinga at magmerienda dun sa All Is Well, ay tumulak na din ako ulit pabalik ng Dasmariñas.